received this from them, then we will study the matter kung ano. Napapadala na imbitasyon ang commission to Senator Bongo to become a resource person. Wala pang plano ang Independent Commission for Infrastructure o ICI na ipatawag bilang resource person si Senator Christopher Okay, magandang gabi sa lahat. Hello everyone. Meron naman tayong bagong pag-usapan ngayon. Tungkol naman ito sa ating former Senador Trillanes na nagsisinungaling na naman sa publiko at sa taong bayan. Anong klaseng tao ba ito si Trillanes? Hindi talaga ito humihinto sa paninira ito ni Senador Bongo at sa mga Duterte. Ibang klase talaga ito si Trillanes. Ngayon, sapul na at abuking na itong si Trillanes sa mga kanyang ginagawa na mga kabulastugan o tinatawag natin na kasinungalingan. Isipin ba natin na itong si Trillanes nag-post sa kanyang social media account. Ganito yung sulat sa kanyang post na si Senador Bongo ay inimbitahan na ito sa ICI bilang isang resource person at ito ay tumanggi at gusto daw ni Bongo na isama itong si Bato at saka si Amy Marcos. Kung hindi ito pupunta ay si Bongo ay hindi rin pupunta doon sa ICI na investigasyon. At ngayon naman, ito ay nasilip sa mga ICI executive director yata yun, itong si attorney, sino ba yun? Yung na-interview ngayon nasa presscon. Ito ay sinasabi na lahat ng mga sinasabi ni Trillanes sa kanyang post sa social media ay walang katotohanan. Ito ay lahat ay sinungaling. Nakakahiya naman talaga ito si Trillanes. Walang magawa sa buhay. Palagi na lang naninira kasi kilala natin itong isang kritiko ni former President Duterte or sa mga Duterte or sa mga DDS. Kalaban talaga ito ni Trillanes simula nung siya ay tinanggihan na mag-presidente or mag-vice president sa ni PRRD. Ngayon, pinalabas niya sa social media sa kanyang post na grabe, ang haba pa naman ng post niya. Kung sino nakapanood doon, nakalagay doon na Senador Bongo tumanggi at hindi pupunta doon sa ICI, hindi magpa-investigate. Ibang klase ito si Trillanes. Anong laman ng utak? Baka ang utak nito nasa talampakan, kaya palaging naapakan siguro. Kaya siguro ito ganito ang ginagawa niya or mayroon talaga ito siyang tinatawag natin na isang sponsor o may nagpapasahod talaga nito. Kaya masyadong maingay. Hindi naman umiingay. Ang jukebox kasi pag hindi nilagyan ng pira, hindi kakanta yan. So ngayon, sinagot naman ni Bongo ang patutsada ni Trillanes na dapat hindi na ito umiwas o
pupunta sa ibang usapan kasi ang gusto ni Senador Bongo na maimbestiga itong flood control na anomalous. Iniwas ni Trillanes para hindi matamaan yung mga siguro mga bossing niya papunta na doon. Kaya palagi niyang hinahanapan niya ng paraan na ito ay umiwas doon sa question ng ICI. Pero yung ICI naman ay pinanindigan nila na kakampi nila ang taong bayan at hahanapin talaga nila kung sino yung may sala. So ngayon, napahiya itong si Trillanes, kaya ang sinasabi naman niya, nagpa-press con ulit siya na gagawin daw niyang lahat na itong si Bongo ay maimbestiga talaga doon sa ICI. Kaya sinabi pa noon sa executive director ng ICI na si Zaldico ay totoong may bigyan lang ng invitation. Ngayong November 11 at saka 12 yung hearing bilang isang resource person doon sa ICI. Pero titingnan nila kung ito ay sumipot o hindi para ito ay mahanapan nila ng ibang paraan kung paano o anong susunod na hakbang gagawin nila nitong ICI kung hindi ito sisipot si Zaldico. Pero itong si Trillanes tuloy-tuloy pa rin naghanap ng kung ano-anong mahanap niya. Kung wala siyang makikita, kaya magsinungaling na lang. Ibang tao ito si Trillanes. Grabe. May ambisyon pa naman na mag-vice president ito ni Hontiveros or tatakbo pa rin ng presidente. Tumakbo na nga ilang beses ito, hindi na pinansin sa mga tao, pati sa sariling lugar niya sa Caloocan. Hindi na nga nanalo. Ngayon may balak pong magpa-recount kasi baka raw dinaya siya pero ang layo naman ng diferensya sa kanilang boto. Kaya panoorin natin ang video mga ka-people kung paano nagsinungaling itong si Trillanes at paano niya ipinalabas doon sa social media at ito ay nakita sa ICI kaya nagpa-press con kaagad itong ICI at para malaman kung ano ang katotohanan. Na papadala na imbitasyon ang commission to Senator Bongo to become a resource person. Wala pang plano ang Independent Commission for Infrastructure o ICI na ipatawag bilang resource person si Senator Christopher Bongo. Ito ang nilinaw ng ICI kasunod ng social media post ni dating Senator Antonio Trillanes IV na inimbitahan na ng komisyon ng senador, ngunit tumanggi umano itong pumunta kung hindi kasama sina Senator Amy Marcos at Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay ICI Executive Director Attorney Brian Keith Hosaka, walang katotohanan ang pahayag ng dating senador na kilalang kritiko ng nagdaang administrasyon. Sinabi pa ni Attorney Hosaka na hindi nila prioridad sa ngayon ang mga isinumeteng dokumento ng dating senador, kundi bagkus muling binigyang diin ng ICI na nakapokus sila ngayon sa 421 ghost flood control projects na nauna nilang inihayag sa publiko. Binigyang diin din ng ICI na ayaw nilang maging redundant o maulit pa ang anumang referral na isusumite sa Office of the Ombudsman. So right now, the fact that the complaint has been filed with the Ombudsman, we don't want to be redundant in the sense that medyo hindi pa nga kompleto yung aming staffing pattern, so we would rather concentrate our efforts to new case build-ups, meaning referrals to the Ombudsman of a different project involving the 421 ghost project. So, uunahin muna namin yung mga wala pang referrals but have been identified to have been alleged ghost projects. Ipinauubayan naman ni Trillanes sa ICI
ang pagpapaliwanag kung bakit hindi pa iniimbitahan si Senator Go. Samantala, hinikayat naman ni Senator Go si Trillanes na huwag lumihis sa katotohanan, kasabay ng pag-iit na ang mga tunay na nasa likod ng mga maanumalyang flood control projects ang siyang dapat pagtuunan ng pansin. Samantala, kinumpirma rin ni Atty. Hosaka na nitong October 20 ay muli silang nagpadala ng sabina kay resigned Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Inaasahan nilang haharap sa pagdinig bilang resource person ang dating kongresista sa nakatakdang pagdinig sa November 11 at November 12. Paliwanag ni Atty. Hosaka, pag-uusapan ng komisyon ang kanilang susunod na hakbang sakaling hindi tumugon o hindi magpakita si Ko sa pagdinig. Ayan. Yung kay former Congressman Saldico, we sent a new subpoena to him addressed to his Pasig residence and the one in Bicol. We're just awaiting the reports coming from the ones who would serve this. No? And once we've received this from them, then we will study the matter. Kung ano napapadala na imbitasyon ang commission to Senator